Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga sa mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome everyone. Welcome church sa ating pong pagsamba. Welcome to our third Sunday of November. About sa po ba ay pagpapalain sa umaga nito. Kayo po ba excited today sa ating pagsamba? Wala pa si Pepito, no? Mamaya yata. Kailangan yata si Tommy, my friend. Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. May po ay welcome to our sermon series for third Sunday, Hope, Fishers of Men. Bago po yan, nais ko po nga nagbigay ng tanging bilang kasama ating mga kapatid, Rickson, Deacon Mags, Christy, and Eliza. Para po sa tanging bilang. Naniniwala ba kayo na kailangan natin si Jesus? Kailangan mo ba si Jesus? Yung mga tao po sa labas, lalo na yung mga makasalanan at unbelievers, kailangan ba nila si Jesus? Kailangan po natin ng Panginoon. Awit po para sa Panginoon Jesus. Para sa inyo, mensahe ng Panginoon na siya ang tanging kailangan.
Praise the Lord. Salamat mga kapatid sa pag-awit. This week, sabi ko, kanta tayo. Sabi ko, ganda ba, every Sunday may kumakanta, no? Tapos bawat special number, isang faith group. Di ba? Nakaka-challenge sabi ni Deacon Mags, Pastor, kailangan dyan ng music director. Wala pa tayong pambayad sa music director. Pero kanya-kanyang effort. Di ba, so we anticipate every Sunday may bukod sa salita ng Diyos, mayroong isang faith group na kanta, sasayaw, o magsisirkus. Di ba? O challenge lang po yan kasi para bang lalo tayong matimpla sa pakinig ng salita ng Diyos na inspire tayo ng maawiting ito. Tuwing nga Diyos ay ang Panginoon Jesus ang ating kailangan, tama po, sa ating sandigan, talagang tanging siya lang ang ating malalapitan. Kaya tayo po ay manalangin upang bilang paghanda sa salita ng Diyos. Amang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito na pagsamba. Tuloy nga Panginoon, bawat sa po ay mananagumpay dahil po Panginoon, nasumpuan mo ang bawat sa umagang ito na narito sa bahay dalanginan, dala-dala, ay mga pasalamat, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Mga andog na bunga na iyong katapatan sa iyong mga tinatangkilik. Ama, salamat dahil ang bawat sa ay narito upang makapaghanda at makapahinig ng mga salita. Pero Diyos, ang mga awitan ay umabot sa iyong luklukan, na ngayong mga pagsamba na nagmumula sa Espiritu at katotohanan ay nagbigay siya ng kaluguran. Ama, salamat sa mga manupog, mga umaawit, mga mananayaw, at sa bawat pusong sumasamba na sa umaga nito. Ay naway mapagpala at napapurihan sa aming pagsamba. So mga ito, Diyos, sa aming dalangin ang pagkiling ng mga salita. Nawa, Diyos, kami, Panginoon, ay ugoy, kami ay bigyan ng inspirasyon, damayan, palakasin, bigyan ng pag-asa, bigyan ng kalatagan at inspirasyon sa iyong mga salita. Tago mo yung alipin sa iyong likuran, ikaw maihihag, ikaw Jesus ang maitanyag. Panginoon, papagpala ang bawat isa sa pangalan ni Jesus na Kristong buhay. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Today we're talking about the third series of our Sunday, Hope, the Fishers of Men. So let's now have a quick Matthew 13:47-55. Let's have a quick review of 2 Sunday sermons para sa ating mga retention rate. Nawa, may mga faith group na napag-nilay-nilayan, napag-usapan saglit ang ating message last mga Sundays. The first Sunday, Pastor Boyet, ako po pala. Ang ating topic ay Nets for Catch. Luke chapter 5, verse 1-11. We have the 3 points about the way to discipleship. Paano ang daan patungo sa pagdidisipulo. Una ay preach the word, minister the word, and call by the word. Ito yung 3-point series. 3 points ng ating sermon on first Sunday. Preach the word, minister the word, and call by the word. Second Sunday, Pastor Boyet talk about leave the nets and follow Jesus part 1. Matthew chapter 4, verse 18-22. Meron siyang 4 points, calling the first disciples. Disciples called by Jesus who are willing. And Jesus is the one who calls, siya ang tanging tumatawag. Number 2, Jesus calls us to follow. And number 4, Jesus calls us fully. Okay, so yan po yung quick review of the 2 Sundays. Today, we are on the 3rd Sunday sa ating po sermon series. Maalala ko, muli natin ibabalik yung 7 basic commands of Jesus Christ. Okay, tatandaan nyo. Di ba, meron pong nanalo. Nabigyan ko na po sila ng prize. Tig-100,000. Okay. Joke lang, chocolate lang yun. Pero ngayon po, sabi ko, mas papadaliin ko ang 7 commands. Tagalogin natin.
para mas madali niyo matandaan. Ano ang 7 basic commands? 7 pangunahing utos ng Panginoong Hesus. Napakadali na. Magsisi, magpabautismo, magdisipulo, magmahal, manalangin, magbigay, magkomunyon. Mag lang yan. Hindi si Mags, ha? Mag. Magsisi. Isipin isa-isa. Ihuli na natin ang komunyon. Sunod ko siya ayon sa pagkakahalaga o kasi magsisi, mahalaga pagsisi. Pag nagsisi ka na, magpabautismo ka na. Ngayon, bautismo ka lang, magdisipulo ka na. Habang nagdisipulo ka, dapat nagmamahal ka. Diba? Habang nagmamahal ka at bilang disipulo, nananalangin ka at nagbibigay ka at nagkukumunyon. Diba? Madali kong tandaan yan. Sa sunod na papahula uli ako. Okay. So, ang tanong, Pastor, di ba napag-usapan na natin, hindi kasama sa 7 utos ng Panginoon ang pagsimba. Pag-usapan natin yan, di ba? So, ito ay admonition o hinihikayat lang tayo magsimba. Wow, di pala obligado magsimba. Pero, nakita natin yung kahalagahan ng pagsimba, ito yung ating dahilan upang tayo lumago. So, kumbaga, kaya hindi tamang church nagtuturo na kapag di ka nagsimba, nagkakasala ka. Di po tama. Ang mahalaga po, hindi ka nagsimba, pero yung pinagpalit mo, nagkasala ka. Yun talaga yung nagkasala ka. Okay. So, bakit hindi kasama dyan ang di pagsimba? Isa pang tanong, Pastor, ba't di kasama ang magpatawad? Di ba sabi ng Panginoon, kailangan natin magpatawad. Ang pagpapatawad po, utos po yan. But kasi naging favorite natin yung 7? Kasi pag ginawang 8, hindi na God's number. Pero di ba, ang pagpapatawad, kasama yan sa magmahal. Kapag nagmahal ka ng kaaway, kasama na ng pagpapatawad. Kaya pag nagmahal ka, automatic, marunong ka magpatawad. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Paano mahalin yung kaaway? Una, magpatawad. Patawarin muna siya para mo siya lalong mahalin. Tama? So yung mga tao, hindi nakakapagpatawa, hindi nila magawang mahalin ang kanilang kaaway kasi hindi pa sila nagpapatawad. So, automatic, na kapag nagmahal tayo, dapat tayo ay nagpapatawad. Naintindihan po. Kaya po yung mga versikulo para supporting verse. Pakipicture po. Meron kayong supporting verse. Para pag may nagtanong sa inyo, saan sa Bible yung sinabing magkomunyon? Ayan, nasa Lucas. Okay, yan po ating yan po yung ating basic commands, ha? Ba't natin laging nabibigyan? Kasi sinusubukan natin at sinisikap natin na sundin ang utos ng Panginoon. Na nakapagsisi na tayo, nagsisi ang bawat isa, nagbautismo na, at nagdidisipulo tayo ngayon sa ating faith group, at nagmamahal na lang, nagbigat, nagkukumunyon. So meaning, sinisikap natin sundin yung 7 utos na to. Amen? Okay. Malinaw po ba? So kaya, our topic for the 3rd Sunday is the kingdom net. Yung net, o kaya yung lambat ng kaharian. Ang ganda ng topic na ito Habang inaaral ko po ito for 1 week, talagang ang sarap ng pangungusap ng Panginoon tungkol sa revelation, kapahayagan, tungkol sa topic natin today. So Jesus Christ, the Holy Spirit is so excited today to reveal to you what is the kingdom net. Ano yung kaharian o lambat ng kaharian. So introduction, ang ating pong text, Matthew chapter 13. Ang Matthew chapter 13 composed of 8 parables. Nandiyan po yung mangasik, buto na mustasa. Nandiyan po yan. No? Yung chapter 13 pa lang, 8 po ang parable dyan, o talinhaga ng Panginoon. Ito ang ating paksa. Yung one of the parables that Jesus tells another short parable about the kingdom of heaven. It's about fishing net that catches all manner of fish. The good fish are kept and the bad fish are thrown away. So yan ang pag-aaral ngayon. Bakit kaya kingdom net? Meron po kasing lambat ng kaharian ng Diyos na sa atin ay pinapagawa. So, subtopic natin is how the kingdom networks. Paano ang lambat ng kaharian ng Diyos ay gumagawa? Paano siya napapa-implement? Paano natin may sasagawa sa ating buhay? Mabilisan tayo kasi si Pastor Reggie lagi namang mabilisan. Pero gusto ko, mabilis man siya at maikli, gusto ko malaman at inyong matatandaan. Okay, number 1, catch. Paano ba ang lambat ng ating ng kaharian ng Diyos ay ating una?
manghuli tayo. We should catch. Verse 47 yan. We should cast the net in order to catch fish. Paano ka makakapangisda kung di mo iahagis ang lambat? Tama? Ano sabi, sipula mo, isdo, lapit kayo dito, lundag kayo sa aking basket. Hindi po. So, kailangan natin gumawa ng paraan o ng effort para ihagis ang lambat. So, number 1 point, how the kingdom of God and the kingdom is work. Number is catch. Kailangan nating manghuli. Matthew chapter 37, 47. Once again, the kingdom of God, heaven is like a net that was let down in the lake and caught all kinds of fish. Sa Tagalog, ang lambat na ang karim daw ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. So, kailangan nating ihagis ang lambat upang tayo ay makahuli ng isda. Let's analyze the verse. From the net or the lambat is the kingdom of heaven. Okay. So, from there, makikita natin yung net, nakahulugan siya, the fishing net, is the love of God, of the Lord. The Lord has thrown out His love to all mankind. So, yung lambat, siya yung pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay sa sanlibutan, which is the gospel. So, ang ating net, ano ang net natin? Anong lambat nating hahagis? Ebanghelyo. Good news. Yung kaligtasan ng Panginoon. Ito yung lambat na ating ihahagis para daw tayo makahuli ng mga isda. Okay? Bakit kailangan lambat? Bakit hindi na lang, tawag doon? Anong tawag doon sa panghuli na fishing rod? O pangmingwit. Ba't di pangmingwit? Ba't kailangan lambat? Kasi pangmingwit, isa lang. Nalugi negosyo. Maghapon ka, gaganong-ganon ka sa pamingwit. May isa, wala pang kumakagat. Ang sabi ng Biblia, gamitan doon natin ay lambat. So meaning the word, the love of the Lord, yung pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan ng Panginoon Jesus sa krus, ay para sa lahat. It is a net. Lambat siya ng kaligtasan. Na kailangan ihagis. Sino maghahagis? Yung net, ito na nga yung kaligtasan ginawa ng Diyos eh. At kailangan yung net na to, kailangan may maghahagis. Sino maghahagis? Tayong mangingisda. Tayong mga mamamalakaya. Ang tanong nga, napaka-makapangyarihan naman ng Diyos. Bakit nilang, hindi naman siya ang gumawa ng paraan para abutin ang mga makasalanan. Ba't kailangan pa natin? Ba't kailangan pa tayo? Bakit kailangan pa ang part natin? Pero kaya ng Panginoon, do you think? Kaya ng Panginoon na wala na tayong part sa gospel evangelization na yan. Kaya ng Panginoon siya mismo, o ikaw, maliligtas ka, lahat kayo ito, di ba? Pero hindi ganun ang kingdom net. Ang Diyos ng Panginoon, ang layo ng Diyos, magamit niya yung mga taong, kanyang mga tagasunod, na maging mamalakaya. Yung lambat, yung gospel, yung ebanghelyo, yung bagong, yung kaligtasan sa sanglibutan, ay nais niyang gamitin ng mga taong ito upang ihagis, upang makahuli ng isda. So He wants everybody from every faith to come back to the Lord and become His people. Ang gusto niya lahat talagang maligtas, kaya kailangan lambat. At may nagsasabi, hindi basta di ba bawal kasi ang lambat na maliliit ang butas. Bakit? Kasi may nahuhuling maliliit na isda na pwede pang lumaki. No? Kailangan malalaki ang butas. Pero ang lambat ng Panginoon, maliliit ang butas niyan para walang gusot. Para lahat na. Kasi ang sabi nyo dito, gusto ng Diyos, nais ng Diyos ng lahat ng tao ay bumalik sa Kanya at maging Kanya mga tao, maging Kanya mga anak. It is the word of God. So just as the net was cast into the sea, drawing many fish, the gospel message is spread into the world, drawing many people to it. So ibig sabihin, itong lambat ng Diyos, lambat ng kaligtas, the gospel, ay naisuggest ay hilaganap, ihagis sa lahat ng lugar upang marami pang isda, marami pang tao ang maligtas. Just as the net, ang ganda ng para siyang parang tulatoy. Just as the net was cast into the sea, drawing many fish, the gospel message is spread in the world, drawing many people to it. Okay. Just as the net, okay. Sabi. Just as the net gather all types of fish, so kailangan lahat ng isda. So hindi namimili ang net, kung ito ba ay bangus, kung ito ba ay maya-maya, sa lahat daw ng isda, nais ng Diyos. So how to cast the net? Paano ba ihahagis ang lambat?
Paano ba ihahagis yung gospel? Diba? Paano ibabahagi ang ebanghelyo? How can we share? How can we cast the net of salvation? Number one, cast the net where there are fishes. Siyempre, yung lambat, dapat ihahagis mo sa maraming lugar na maraming isda. Ihahagis mo ba yan sa buhanginan? Ihahagis mo ba yan sa mababaw na tubig? Saan? Sa mas malalim na tubig at sa kung saan maraming isda. Kaya nakita niyo mga mangingisda, pumapalawat pa sa gitna ng laot, sa gitna ng dagat, upang hanapin ng lugar na maraming isda. So, ang number one, how to cast it. Paano ihagis ang ebanghelyo? Ihagis mo ang gospel, ang ebanghelyo sa maraming tao. Saan kayo pumunta? Saan maraming tao? Sa mall, sa palengke. Naku, nakakaramdam na kayo. Papag-preaching ko kayo doon, ano? Papunta tayo dyan. May mag-preach ng FCF. Nakita mo, nasa kanto ng palengke, nasa San Jose, oh. No? Nag-preach. Biblical na niya ginagawa na iba, eh. Diba? So, we should cast the net where there are fishes ng maraming tao. Saan pa? Yung may aabot mo yung maraming tao, pero nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang. Social media. That's why you should use your social media in casting the nets. Kung ano pinopost nyo, hindi naman bagay sa personality o bilang Kristiyano. Your posting on your social media should reflect who you are as a son of God. Dapat nakikita ng ng madla yun eh. Paano mo sila mahuhuk? Paano mo sila mayalambat? Kung isa man sa yung mga post, wala silang makitang gospel. Di ba? Bakit? Nahihiya? Nahihiya ba tayo? So, we are now following the command of Jesus to disciple. Posting words of God on your social media is one way of casting the net. Isang paraan upang ihagis mo. Napakarami mong friends. Ilan ang friends nyo? O di ba? Meron tayo dito mga piling ng celebrity, ang daming followers. Gamitin yung social media to cast the net. Ang daming tao sa social media. Hindi na kailangan magpunta ng public place. By that, you can share the gospel. You can cast the net. Lambat talaga eh. No? Kaya huwag nyo sabihin, masyado namang religious siya, masyadong Diyos, maka-Diyos niya. Simba na simba sa FCF, sama naman na ugali niyo. O yung pansinin yun, boses ng Diablo yun. Regardless of what. Pakikita mo talaga doon, yung, in my social media account, marami na akong followers na unbelievers eh. Minsan, na-delay ang devotion ko, unbeliever. Ay, just na yung devotion. So, meaning, di ba, by that simple posting, people are being hooked by the gospel. Di ba? Nakabantay, hinihintay nila eh. Ang pinaka-hinihintay nila eh, joke ko eh. No, regardless of the sabi, parang naman binabalansa ni Pastor Ray, hindi masyadong seryoso. Ay nakukuha ko din yung mga mahilig sa mga biruan. So, naibigyan ko yung joke, o tapos bibigyan ng gospel. So, nakukuha natin sila eh. We can hook them to our gospel spreading through our social media. Yan ang place na maraming isda. Okay? Okay lang kayo mag-TikTok, basta tunog gospel. Basta gawin nyo ng paraan na ipakita sa madla, sa social media, na ikaw ay naglalambat, naghahagis ng lambat. Okay? Kung di nyo kaya mag-post, share lang. Any post na ibang Christian na malalim o kaya magandang message, share nyo lang. Does it take your more money, more effort, more time to just share and post anything about the gospel? Okay, number 2, cast the net at any season. Ihagis natin ang labat sa lahat ng panahon. Hindi sa Pastor, mabagyo. No? Hindi tayo pwede mangisda. Malakas ang alon. Pero sa Panginoon, ang paghahagis ng lambat, lahat ng panahon. Hindi nga ba tinawag niya sila Pedro, ihagis yung ay lambat na dito, Pastor. Panginoon, magdamag kami sa lahat, wala kami makuha isda. Pero sa hindi, hagis mo na. Di ba? At sinunod lang ang Panginoon, naghagis, laksa-laksang isda. Yung topic natin dati, na laksa-laksang isda ang binigay ng Panginoon. So we can cast the net. We can share the gospel at any season sa lahat ng panahon.
Number 3, cast the net with urgency. Urgency, emergency, asap, madalian. Meaning, hanggat may pagkakataon, kailangan nating ihagis ang lambat ng kaligtasan. How many times have we lost an opportunity to share the gospel? Meron na kayo mga pagkakataon sana, na-sharean ko ito eh. Diba? May mga ganon. Lalo na, meron ako isang batchmate na, classmate, babalik ako sa Pilipinas. Magkita tayo, gusto ko pag-pray mo tatay, gusto ko siyang makatanggap. Yun ang pinaka-pagsisisi ko. Nag-meeting pa kami dito. Sige, mga classmate, andyan na siya. So, hindi mo kasi may meeting lang kami. Pagdating ko, patay na yung tatay. Sa sakit ng loob, hindi ko man lang napatanggap. Diba? Hinawakan ko, mainit pa, Lord, ihabol mo yung kaligtasan. So, diba, those opportunity to share the gospel for the salvation of someone na sana naligtas siya kung sinira mo siya. So, cast the net with urgency. Lahat ng pagkakataon, i-share mo ang ebanghelyo ng kaligtasan. So, dito, ang challenge ng Lord is to evangelize and go on mission. Pahayag tayo. Hindi na kailangan maging missionary po kayo at maging pastor upang mag-evangelize at magkaroon ng mission. Kung kayo ng mission sa buhay, i-share ang gospel. Okay? Number 2, separate. Hiwalay kung hiwalay ang puti sa decolor. Ito yung separation na ginagawa ng kingdom networks. How the kingdom of God net works. Number 2, separate. Ano yan? Sort the fish in order to separate the bad fish. Alam niyo po ba, kapag tayo nag-share ng gospel, alam ba, inayagis mo yung lambat mo, may nahuli kang 10 tao, lahat po yan lalapit sa nakahuli mo na siya nakatch niya na eh. Kailan niyo po ba, 10 taong na evangelize niyo, meron diyang bilasang isda. Meaning, do you know that hindi lahat tayo, hindi ako nanghusga, hindi lahat ng nagsisimba sa church ay sariwang isda. Meron ditong bad fish. Alamin natin ngayon kung sino yung bad fish sa loob ng church. Kasi nalambat na po yan eh. Pag sinabing nalambat na yan, narinig na ang ebanghelyo at tumanggap na. At nung tumanggap na sila, sama-sama tayo sa isang, ang tawag doon, ang tawag lagi ng isda? Lanera? Lagi pala ng lechon lang din. Banyera! So, sama-sama tayo sa banyera, kanya-kanya lubso, kanya-kanya. Di ano, sa loob ng banyerang yon, may mga nasamang masamang isda. Meron doon mga pirado. Alamin natin kaya si Lord. So, ibig sabihin, nagawa natin ang ating part na mag-evangelize, ihagis ang lambat. May mga nahuli tayo, na pagsimba, nasama-kasama natin. This time, it is God's part. Kasi nagawa, number 1, catch part natin yung bilang Christian. Lord, nasama ko na siya. Andyan na siya, maati na siya, I've done my part. Lord, gawin mo na yung part mo. Ngayon ang Panginoon, nagse-separate siya. Sorting the fish in order to separate the bad fish. Ito yan. When it was full, the fisherman pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in basket, but threw the bad away. Ang ganda sa Tagalog. Nang mapuno ang lambat, hinila niya ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Paano kaya? Ba't kaya hindi napapakinabangan ang mga isdang ito? Let's evaluate the verse. When it was full, so the kingdom dragnet would be full of people from all groups around the world. Sa ating mga lambat ng ating kaligtasang gospel, maraming lalapit maraming tatanggap. So it would be full of people from groups all around the world, but it would also draw both the faithful and the faithless, both the just and the wicked. Hindi ko mo tumanggap na siya, akala nyo siya na yun. May proseso pa sa loob ng iglesia, natanggalan portion. At may tinatanggal na masamang isda, the bad fish. Sana, sabi mo sa katayo, sana hindi ako yun. Okay. Okay, the faithful and the faithless. These bad fish
or false believers can be likened to the rocky soil and thorny soil in Matthew chapter 13, verse 5 to 7. Itong mga masamang isda, tulad daw sila ng mga mabatong lupa at mga matinik na lupa na sinabi sa ating chapter 13 ng verse 5 to 7. Yun yung the parable of the sower. Okay? So, basahin natin lang. This time, hindi ako mag-preach. I'll just read the verse, the Bible verse, and let's analyze. Okay? Basahin natin. Dito natin makikita kung sino yung masasamang isda. Okay? Na itatapon ng Panginoon. Let's read. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa ay mababang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may malitinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito ng mga binhing tumutubo doon. Ngunit ang mga binhing nakasik sa matabang lupa ay namunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang maganda dito sa mga verses na ito, pinaliwanag ng Panginoon. Sa Matthew chapter 13, verse 18-20, ito ang paliwanag. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ito yung ating focus today, yung retention rate. Mapapasok kayo sa tulad ng ganito kung sisimba lang kayo na hindi nyo isinasa puso ang mga mensahe bawat araw ng linggo. Parang masabi lang nakasimba na kayo. Ugaling Katoliko yun. Nakasimba na ako. Dapat nakasimba na ako, napagpala na ako ng salita ng Diyos. Next. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap. Ay, nakaka-bless ang message si Pastor. I'm so blessed. Ngunit, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Naano lang siya, na-motivate lang. Sandali lamang itong nanatili, nakinig ng Sunday ng morning, gandang gabi, nagkasala na. Ang init na ng ulo, nakalimutan na yung message kanina umaga. At pagdating ng kapigatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Kapag dumating ng pagsubok at problema, nalalaglag, natatagtag ang kanyang pananampalataya. Iyan ang tulad ng ganyang lupa. Lupang matinik. Nalaglag sa matinik na lupa. Sumunod, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halamanan, ay kanina ay mabato, no? Ito matinik, ay mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at nagkakaroon ng bunga. So meaning, nakita niyo yung mga hasik yung tukod sa lupa, lahat yan nakikinig ng message. Pero iba-iba rin ang pagkakasort ng Panginoon. Ang binhi namang nahulog, At ang katulad naman ng binhing nakasik sa matabang lupa, ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito'y namumunga na sagana, tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ito naman po ang matabang lupa na tinatawag na mabubuting isda. Sino sila? Mga taong nakinig at inunawang mabuti ang mensaheng kanilang naririnig. Hindi lang nirinig, kundi inunawa, isinapuso. At diyan nakakatulong po ang faith group. Tama po. Faith group leaders, ang laki ng bagay ng ministry sa Panginoon. Dahil itatatak nyo sa puso ng inyong mga members ang mensahe ng salita ng Diyos upang kanilang maisabuhay. Kasi given na tested na natin kung wala tayong faith group, simba lang tayong simba, nakakalimutan natin yung message. Next time, I will ask evaluation and survey kung ano naging tulong sa bawat isa ng faith group nila. Ito ko sa message ng po. Ito po yung ating pong target. Na huwag tayong masama sa mga masasamang isda. Sino yung masasamang isda?
Kasama natin yung mga yan, nakikinig ng sinisimba, pero hindi sila isdang mabubuti kasi hindi siya ang matabang lupa. They just listen and they ignore the word of God. And this how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous. Kaya hindi na mangyayari sa katapusan daigdig. Darating ang anghel, ihiwalay ang masama sa matutuwid. Ang mahirap, do you know? Not all of us, not all the people who are going to churches are saved. Depende kung paano talaga tinanggap ang Panginoon sa buhay niya. Kaya may mga tao na nabaltaan nag-backslide, nagsimba, nakasama, naging pastor pa nga, pero nawala na sa Panginoon. It's because without genuine acceptance from the Lord. Huwag kayong pakasiguro. Pero ito po, kung talagang tinanggap niyo ang Panginoon sa puso niyo bilang tagapagligtas sa inyong buhay, genuinely, magbubunga yan ng paglago. Hindi yan magbubunga lang ng paggawa na sisimba ka lang. Pero ang desire mo ay lumago ka at sumunod sa utos ng Panginoon na magdisipulo. Magbahagi ng Ebanghelyo. Ano po? The angel will come and separate the wicked from the righteous. This indicates the angelic sorting of the wicked from among the righteous. Sorting of the wicked from among the righteous. Ihiwalay sila. Just as the fish could not be sorted until the net was pulled ashore. So false believers masquerading as true Christians will not be made known until the end of the age. May mga false Christian. Kristiyano-kristyanuhan. Kristiyano sa tiyan. O Kristiyano puno. So those are false Christian. O may mga Kristiyano pero false teachings naman, di ba? So those are, ito po yung mga masamang isdang gustong ihiwalay ng Panginoon. Ang masakit dyan, pag inihiwalay, ito ang masamang isda, ito ang mabubuting isda. Ano ang gagawin sa mga masamang isda? Tatapon. Throw the bad fish in the furnace. And throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of the teeth, at ihagis ang masama. Sa naglalagabdab na apoy, doon magnanangis sila at magangarit ang mga ngipin. Let's analyze the verse. The ultimate place of judgment for those who are bad fish are the furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ito yung verse na yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kada ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Ito pa, the verse. May sinabi sa Bible na mga nagpipreach pa talaga sila. Nagpalay sa mga demoy at gumawa ng mga himala. May sasabihin sa kanila, Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Diba? Ay mga kapatid, today, there are false teachers, false church, false doctrines. Nagaan yung mga Kristiyano, pero behind their words. No, they're sheep, but behind their wolves. Sila yung mga manghasik ng kasamaan. So ito sa Matthew, binanggit sa Matthew ang pagtawag ng mga tao sa Panginoon, pero wala naman sa puso ang kaya pagiging Kristiyano. They will call the bad fish. So to recap, how the kingdom net works. Number one is catch. So para tayo maging bahagi ng kaharian ng Diyos, ng kanyang lambat, ng kaligtasan, manghuli tayo. Paano manghuli? So, all kinds of fish. Lahat ng isda. Away mo man yan, hindi mo ka-level, hindi mo ka-close. All fish. Second, separate. It's God's part na the good fish and the bad fish. Number three, throw. It's God's part. No, hindi nyo trabaho yan. Baka may tapon kayo ng tapon ng mga kaibigan kayo. No? It's God's part because the bad fish is the furnace. The challenge, catch, evangelize, and go on mission. Separate, angelic sorting of the wicked from the righteous. And throw the ultimate place of judgment for the devils be the lake of fire. So ito po yung how the kingdom net works. Saglit lang, di ba? In conclusion,
The gospel message, this good news about the lost, should be dragged to all. Ipilit, ihasik, ikalat, ihagis ang lambat ng kaligtasan para sa regardless of who and what they are. Kung sino man sila, kahit sino sila, kailangan natin silang sharean ng salita ng Diyos. Say amen. Maliwanag po ba ang salita ng Diyos sa mga ito? Hindi tayo pakakahabaan. Maigli, dapat malaman at madaling tandaan. For the reflection of faith loop, reflection question number 1, what is man's part in the kingdom net? Then what is God's part in the kingdom net? For application question, how can we start casting the net or the gospel today? Paano mo simulan ang paghagis ng lambat, paghahayag na ebanghelyo ngayon? Yan po ang salita ng Diyos, tayo po ay madalangin. Maraming salamat, Ama, sa umaga ito ng pagsamba. O Diyos, Ama, salamat sa iyong mga salita. Salita na naghahamon sa bawat isa na kami, Panginoon, ay maging disipulo at maghahayag ng iyong ebanghelyo. Panginoon, po yung mga puso ng bawat isa na kami, Panginoon, sa mabuting isda, sa matabang lupang tumatanggap na yung mga salita upang itayo yung aming sa buhay ay sa kilos, Panginoon. Lord, touch our heart, touch our minds, and touch our emotion to follow your command, to disciple, to share the gospel, ihagis ang lambat ng kaligtasan sa lahat ng lugar na may maraming isda. Panginoon, di mo kaming mamamalakaya, Panginoon, upang sino man mga masamang isda ay aming maligtas, Panginoon. Ikaw ang bahala, Panginoon. Kung sino nangangailangan, O Diyos, ng kaligtasan, abutin mo kami, Panginoon. Abutin mo sila, O Diyos. Gabayan mo kaming maabot sila, Panginoon. Ang lambat na kaligtasan, ibigay mo sa amin, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ay nasa amin na. Hawak na namin ang lambat, ihahagis na lamang namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na sumunod sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you all.